pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Magandang araw po mga kaibigan. Kamusta na po kayo? Saan man kayo nandoon? Welcome to another edition of Ehemplo. Para po kay Dan Andrew Cura, ang inyong regular host sa Ehemplo, ako po si Efren Palyurina na pansamantalang humahalili sa kanya pero natutuwa na maihatid ko sa inyo itong episode na ito ng Ehemplo. Lingguhang palatuntunan kung saan natin kinikilala at ipinakikilala ang ilang mga kababayan natin sa iba't ibang larangan para makita naman natin paano mag-excel, mag-stand out ang ating mga kababayan sa larangan ng edukasyon, ng pagnenegosyo, ng pagsasaliksik, ng government service at lahat na ng larangan ng buhay na pwede nating matingnan kasi bawat sulok ng ating buhay bilang isang Pilipino, meron tayong kakakitaan ng exemplary life and work mula sa ating mga kababayan. Ang ehemplo ay napapakinggan hindi lamang po sa 702 DZAS, punong himpilan ng FEBC Philippines. Ito rin ay napapakinggan sa iba't ibang mga estasyon ng FEBC tulad ng 1233 DYVS sa Bacolod City, sa Region 6 yan. Sa Davao naman ay nasa 1197 DXFE, The Good News Radio, South Cotabato, at 1062 DXKI. Sa Luzon, nandun din po ang ehemplo sa Santiago Isabela, 1143 DZMR, at sa Mindanao naman, maririnig ang ehemplo sa 103.3 FM, the New J Radio, sa Cagayan de Oro City. Ang mga stations na ito ay magkikerry ng programang ehemplo sa iba't ibang mga oras throughout the week. But ang importante rito, kahit hindi ninyo marinig ang live na unang presentation ng ehemplo, pwede po ninyong mapakinggan ito sa pamagitan ng social media. And of course, kung kayo ay mayroong mga devices, pwede po ninyong mapakinggan ito sa pamagitan ng mobile app ng FEBC, which is called FEBC PH Stream. Yan po ang pangalan ng app ng FEBC at libre po yan ninyong mai-download at mai-install sa inyong mga devices. Pang Android phones, iOS phones, install lang po ninyo at makikita ninyo ang iba't ibang mga stations ng FEBC throughout the Philippines. Siyempre, mapapakinggan din at mapapanood ang ehemplo sa pamagitan ng Facebook page ng 702 DZAS sa FB Live nito. So thank you for joining us. Sana nga ay talagang kapulutan natin ng magagandang, exciting pictures of success at passion at advocacies ang lahat ng ating mga nakakausap. For today ay talagang 100% sure ko na talagang matutuwa kayo sa inyong mapapakinggan at makikilala ang ating guest ngayon. At syempre, pinag-uusapan natin dito ang pagiging ehemplo ng ating mga kababayan sa pamagitan ng kanilang kwentong buhay at ng kanilang trabaho at mga ginagawa para sa mga kapwa Pilipino. So magandang araw po sa inyo, whether it's morning or afternoon or evening o kahit na nasa ibang bansa pa. Ito ang ehemplo. At ito po ay sumasa inyo sa pamagitan ng FEBC Philippines. Para po sa araw na ito, ikinatutuwa ko pong banggitin na ang ating kikilalanin na ehemplo ngayong araw ay walang iba kundi si Dr.
Juim Jimlan. Juim Jimlan, isang public servant. Naku, hindi ko po alam kung paano ko siya ipapakilala kasi talagang bawat isang punto sa kanyang CV ay napakamakulay. Pero for him to be called a public servant, palagay ko, laki na ng ibig sabihin nun. Siya po ay Western Visayas Champion Educator of Environmental Education. National awardee po siya ng Dangal ng Bayan Award for the Civil Service Commission year 2022. At semi-finalist din sa 2022 Metrobank Foundation Outstanding Filipino. Background po ni Dr. Juim Jimlan, nagtapos siya ng kolehiyo sa kursong Bachelor of Science in Biological Sciences sa West Visayas State University. Nagpakadalubhasa sa Master of Arts in Educational Management, yan naman ay sa University of San Agustin. At nagtapos ng kanyang doctoral degree sa kursong Doctor of Philosophy, Educational Management, Doctor of Education in Science Education, at kasalukuyang kumukuha ng kursong Doctor of Management in Development Management sa Central Philippine University. So, ganun po lang talaga. Kinilalang public servant po ang ating ehemplo ngayong araw dahil nagsilbi siyang tulay ng mga kabataan at maging ng mga estudyante sa kanyang community project. Ang tawag po dun sa project na yon, School Supplies from the Heart. Ganda. At ito po ay tumatakbo na sa loob ng 10 taon, 10 years running. Ginawaran po siya ng iba't ibang pagkakilala noong 2022 tulad ng Most Outstanding Government Employee, Dangal ng Bayan Award. Most Outstanding Educator of the Year sa kategoryeng Advocacy and Service Excellence category. Asia's Most Outstanding Educator. Mula po naman yan sa Asia's Golden Iconic Award. ASEAN Excellence Achievers Award bilang Outstanding Educator of the Year. At last but not least, semi-finalist sa Metrobank Foundation Outstanding Filipino. Sino pa ba ang dapat nating makakwentuhan at makilala natin kundi ang ating ehemplo? Sa pagbabalik po ng ating programa after a short break, kikilalanin po natin siya. Si Dr. Juim Jimlan dito lang sa Ehemplo. Communicating Christ in our world, on air, online, and on the ground. Sama-sama po tayong ginagawa ang mission na to. At tayo bilang isang broadcast media organization, gumagamit tayo ng iba-ibang pamamaraan ng pamamahayag. Lahat po yan ginagamit natin para sa isang gawain. At yung isang gawain ay maibahagi ang ebanghelyo sa buong mundo. Sa kagipitan o kaginhawahan, di matatawaran ang iyong katapatan. 7 dekada at 5 taon, bawat bukas, bawat kahapon, maaasahan ka, Panginoon. Ang buhay namin nasa iyong kamay, kung may
makakapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. agapay ng sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At nagbabalik po ang ehemplo na dito sa FEBC Radio. Kasama ko po ang ating naipakilala ng ehemplo. Ang ating tampok sa araw na ito ay magbabahagi ng kanyang kwentong buhay. So sisimulan natin ang kwentuhan sa pamamagitan ng kanyang background. Saan pa siya nagsimula? At narito na po siya, Dr. Juim Jimlan. At kaagapay, Juim, magandang araw. Magandang araw po, kaagapay Efren. Maraming salamat sa pa-invite sa akin dito sa station ninyo na makapagbigay po ng inspiration sa buong Pilipino sa Luzon, Visayas at Mindanao. Public service ang isa sa mga pwede nating sabihin pagka binanggit ang pangalang Juim Jimlan, public service. Parang automatic na ganun ang association, ano? Pero paano nagsimula yon? Saan ba nagsimula yung nagpagkakaroon ng interest na maging isang guro at ma-involve sa serbisyo publiko? Ang aking pong nanay ay isang public school teacher for 40 years. Ang aking pong tatay isa pong public official sa isang school din for 40 years. So after ng retirement po nila, parang na-adapt ko yung kanilang kultura na maging isang public servant po. Okay. At po kami na magkakapatid ay nasa gobyerno din kasi ina-align po ni Mama yung aming motives at saka visions in life to serve the people kasi sabi po niya, ang Pilipinas, mahalin natin ang ating bansa. So sa pamamagitan ng pag-encourage sa aking mga anak na maging public servants din, sabi po niya, parang yung mission niya daw sa buhay, nagampanan niya po. Okay. At syempre, alam naman natin na hindi kailangan nasa government service para maging isang tunay na lingkod na tumutulong sa mga kababayan. At nakikita kong very clear na ang iyong inspirasyon ay nanggaling sa iyong mga magulang being in government service at naipasa nila sa iyo yung passion na yon sa iyong puso. At sila rin ang naging example, sabi mo nga, sa panahon ngayon na marami ang medyo hindi maganda ang pananaw tungkol sa public service. Ang mga public servants ay tinatawag na very, very easy to fall. Ang daming failures na nakikita tayo. Ang mga balita ay, ang laman niyan ay korupsyon, maling practices, low quality, low professionalism. And yet, here you are na nagpapatuloy sa public service insisting that this is your calling sa kabila ng lahat ng ito. How do you make sense of that? Bilang isang public servant po, meron po tayong 4 na core values. No? Tinatawag natin na maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Sa pagiging maka-Diyos po, nasa public service po ako kasi gusto ko pong i-change yung concept ng buong Pilipino na hindi lahat ng public servant ay walang paniniwala sa Diyos. Sa pagiging maka-Diyos po, ang ginagawa ko po para ma-influence yung mga young ones is pinapractice ko po yung tinatawag natin na prayer before I go to the office and after I leave the office, after I leave the school. Naniniwala po ako sa sanctification of work na ating ginagawa kahit tayo ay nasa gobyerno, nasa pribadong sektor. Pag ino-offer po natin yung ating work, daily work sa Panginoon, magkakaroon po tayo ng blessing. At saka naniniwala po ako kahit anong trabaho po natin, pag in-offer natin kay Lord lahat, nakakonvert yun into prayer. Pangalawa, makabansa, no? Kailangan nating baguhin ang isip ng mga tao na hindi lahat ng public servant sa buong Pilipinas merong ginagawang masama. Meron pa pong mga naniniwala sa ethics at saka the principle of good governance.
Kaya po pinopromote po namin sa Department of Education at saka ng Civil Service Commission yung Dangal ng Bayan Awardee at saka Honor Awards Program. Kasi ito po yung namomotivate sa buong Pilipinas na kailangan nating paunlarin ang Pilipino sa pamamagitan ng ating bansa, sa pamamagitan ng human resources. At para maagapan po ito, kailangan nating baguhin ang notion na ito. So, mag-umpisa po yan sa pagiging public servant. No? Pangatlo is makakalikasan. Hindi na po tayo nabubuhay sa ating sweldo. Kailangan po tayo mag-connect sa ating environment. Kasi isa lang po yung ating planet, no? Planet Earth. Wala na tayong planet B. So, kahit saan po tayo trabaho, kung mag-connect po tayo sa kanya, like in a very simple way, recycling in our house, recycling papers in the office, in the school, ito po ay mga little ways kung baga na-honor po natin yung ating interconnectedness bilang tao at sa kalikasan. Maka-Diyos, makabayan, makakalikasan. Yan ay tatlo lang doon sa mga binanggit na mga values na hinahawakan ng ating mga public servants. Napakaganda na itong ganitong pananaw ay umiiral sa ating mga public servants at dahil dyan ay hindi nawawala yung hope, yung pag-asa na meron at mayroong pwedeng mangyari when somebody goes into public service na ganyan ang pananaw, because surely transformation will take place. At ano naman yung ika-apat na core value? Siyempre yung ika-apat po ay yung makabansa. Nahiya po kong aminin kasi ako po ay na-pirate na po sa isang university abroad. Malaki po yung sweldo, marami pong benefits, at saka makakaroon po ako ng napakagandang kinabukasan. Pero nag-decide po ako na hindi iiwan yung Pilipinas kasi naniniwala po ako kung gusto mong malaman ang problema ng Pilipinas, magturo po tayo sa public school. Nandoon po ang totoong problema. Sa isip ko po kasi, pag iiwan ko yung mga bata, iiwan ko yung mga teachers namin dito, paano na lang po yung probinsya ng Aklan. Marami po tayo mga public servants ngayon, like public school teachers, na umaalis na po ng bansa dahil po sa piracy na tinatawag. Ino-offer sila ng malalaking sweldo. Bihira na lang po yung teachers na nagsistay sa Pilipinas. So yun po yung aming advokasya din na panatilihin po yung dangal ng ating mga gurong Pilipino na manatili dito sa Pilipinas. Kasi kung gusto nating baguhin yung Pilipinas, magsisimula po tayo sa human resources. At kung na-educate po natin yung human resources, malaki po yung kanilang role na gagampanan sa economic development ng Pilipinas sa huling panahon. Yun po. Napakalinaw na itong mga values na ito ay pwedeng isabuhay ng kahit sinong Pilipino. Hindi kailangan ikaw ay mataas ang pinag-aralan, nasa public service o nasa private practice. Napakagandang mapaalalahanan yan. Kanina ay nabanggit ninyo na isa sa inyong advocacies ay ang pag-agalaga sa ating kapaligiran, sa ating kalikasan, the whole of creation kung saan tayo nandoon. Paano ginagawa yon ng isang nasa public service? You mentioned yung maliliit na bagay tulad ng pagre-recycle, huwag magtatapon, pero hanggang saan dapat makita ang pagmamalasakit nito sa ating kapaligiran? Una po, ang pagkakaroon po ng environmental protection awareness, mag-uumpisa po yun sa classroom. At saka, kung matuturuan po natin yung mga bata natin ngayon na mag-recycle, not just for the sake of project or for the sake of compliance, matuturuan po sila kung ano yung essence ng recycling at saka maiintindihan po nila ito, makakaroon po ito ng ripple effect sa community. Tulad sa paaralan po namin, pag nag-quiz po kami, hindi kami gumagamit ng papel, ginagamit po namin ni banana leaves. Kasi yung dahon po ng saging, meron na siyang mga lines. So yun po, after ng quiz, papers up, nire-record natin yung scores, o tapos natapos na papel na from dahon ng saging, sinisave po namin. Ginagawang fuel, kung minsan ginagawang, ginagawa po namin siyang cover sa mga kakanin. Okay. Ang pangalawa po, may tinatawag po kami sa science learning namin na experiential learning. No? Ito po yung paraan po para maipadama natin sa bata na mag-connect sila sa nature. Halimbawa, po ang lesson po namin ng coral reefs,
aside from book at saka content at saka concept po nito, ang ginagawa po namin sa school, dinadala po namin yung bata sa choral sanctuary mismo. So sila yung nagpa-plant ng chorals. Kasi naniwala po ako, pag yung way of teaching po natin na experiential learning, nararamdaman po ng bata na sila ay connected sa nature. At saka pag involved sila sa isang activity, mas magkakaroon sila ng sense of ownership na, ay, ako ng chorals na ito. Noong last year, ito malaki na siya. So, ganun po. At saka po, for the teachers, kailangan po natin silang i-educate din kasi hindi po lahat ng teachers ay may hearts sa planet Earth. So, ang ginagawa po namin, nag-create po ako ng isang Eco School Toolkit para po sa mga school leaders at school teachers on how to become an earth-friendly teacher and leader. So, meron po kayo na tinatawag na Meatless Monday. Pag Monday, hindi kami kumakain ng meat. Kasi pag niluluto mo kasi yung meat, nagkakaroon siya ng too much consumption of fuel at saka nagkakaroon po siya ng too much carbon footprint, na nag-contribute siya sa carbon footprint status. So instead of doing that, we only eat fruits and vegetables and fishes. At saka every Monday po meron kaming bicycle group, nagba-bicycle po yung mga teachers to encourage po na instead po mag-commute sila using cars at saka jeepneys, is too much pollution na po. Yun po, nagkakaroon sila ng basic knowledge on how to take care of the environment through riding the bicycles. And then lahat po ng ito ay nakakam up po siya sa Eco School Toolkit na aming ginawa sa school. At saka ito po ay na-acknowledge po ng Civil Service Commission at saka ng lahat ng contests, award-giving bodies. So, ginawa po ito not just for the contest, para po magkaroon lang talaga ng environmental awareness. Kasi, of course, climate change mitigation awareness should happen in the school itself. At saka yung ripple effect niya po ito, pag naintindihan ng guro, ng bata, ng school leader, buong community po makakapag-benefit po nito. Wow, nakikita ko yung passion na nasa foundation nitong mga projects na ito, nitong mga techniques and tips for teaching value sa mga bata ay talagang consistent. Nangangailangan siya ng creativity, resourcefulness, pero everything starts with your values. Of course, sa mga bata ngayon, hindi lahat ay mayroong equal access to education. Yung iba ay hindi mapapasok ng kanilang mga magulang dahil sa kawalan ng pera, libre ang edukasyon. Pero yung mga bagay na kailangan ng bata ay hindi laging nandoon. And then yung access, yung school buildings, classrooms, hindi lahat ay mayroon. So, ang mga bata ay pinagtatrabaho na lamang pagka medyo malaki-laki na ng kaunti. Pero you obviously value education. Having finished in university na iba-iba ang mga levels of studies, gaano kahalaga ang formal education para sa ating mga kababayan at this time ng ating history at development? Para po sa akin, napakahalaga po ng role ng education sa economic development. Naniniwala po ako pag ang ating education ay nasa sa atin na po, hindi po ito mananakaw ni numan. Kaya ang ginagawa ko po upang tulungan yung ating community sa aming municipality dito sa Aklan, for 10 years po, nagkaroon ako ng school supplies drive. Ang kaniyang fund, nanggaling po sa sweldo ko. So monthly sweldo po natin, minaminus ko po yung 10% niyan. At saka meron akong alkansya, inuhulog ko yung 10% ng sweldo ko. Magugulat ka na lang, after 10 months, marami na. So binibili ko po ng school supplies, umiikot po ako sa mga bundok, sa mga bata na walang access sa education. At saka ganoon po yung aking advocacy for 10 years. Ginawa ko po ito kasi napakahalaga po ng education sa aming lugar. At saka as an example po, sinasabi ko sa kanila na tulad sa akin, matanda na ako, 43 years old, pero continuous pa rin yung aking education. Gusto ko i-transfer yung learning na ito, hindi lang po para sa akin, kundi sa buong community. May mga times po na nagkakaroon kami ng Christmas bonus sa aming paaralan. Hindi ko po ito binibili po ng mga salad kung Christmas. Nire-reach out ko po yung mga last mile school sa aming municipality para po maramdaman po nila yung Christmas. Nabibigay ako ng groceries sa kanila. So, yung iba busy po sa Christmas shopping. Ako po nasa community service po ako.
Kaya pag Christmas, wala natitira sa akin. Panalangin na lang. Hindi Christmas At saka shopping, Christmas prayer. giving. Okay. Kumbaga, as a public school teacher at saka public servant po, mahalaga po na maintindihan po natin na hindi po kung gaano kalaki na i-contribute mo sa community. Kahit maliit po yan, from the heart po siya. Pero at least, yung intention mo po is tumulong at saka pangalawa is makatulong. Okay. Ako naniniwala po kasi na nobody becomes poor by giving. Meron pa po ako mga kaibigan na sinasabi sa akin, Juin, 3 na po yung doctorate mo, ba't mahirap ka pa rin? Ba't nag-commute ka pa rin? Ba't nagbabas ka pa rin? Nag-jeepney ka pa rin? Sabi ko sa akin, kasi sweldo ko, pinibigay ko sa mga bata. Hindi dapat ganyan. Dapat matuto kang mag-isipin mo rin sarili mo. Sabi ko sa kanya, ginagawa ko ito kasi gumagawa po ako ng investment sa taas, sa heaven po. Kasi pag matapos ang yung mission natin sa mundo, pagtanungin tayo ng Panginoon, ano ba ginawa mo sa mission mo? So gusto ko, Lord, ayun Lord, yung sweldo ko binigay ko sa lahat sa tao. Sinauli ko po sa iyo lahat. Okay. Napakaganda na in spite of some negative comments, mga pagdi-discourage ng ilang mga nakapaligid sa iyo, you insisted na ito ang iyong calling based on your values, at ito ang passion na binibigyan mo ng buhay. At hindi lang ang mga bata ang natutuwa, I'm sure, pati mga magulang, and like you said, pati ang komunidad. Thank you very much for giving us a very colorful background ng papaano nagsimula ang isang Juin Jimlan sa kanyang pagiging passionate about changing the world around him through the skills and opportunities na ibinigay sa kanya. Yan po naman ang unang bahagi ng ehemplo. Ang kausap po natin ay si Dr. Juin Jimlan, isang educator, isang public servant. At pagpapatuloy po natin ang kwentuhang ito sa kanyang pagbabalik ng ating palatuntunang ehemplo. Disasters can strike at any place and at any time. Every year, the Philippines experiences calamities of many kinds. Typhoons, floods, earthquakes, volcanic activity. One region knows it better than the rest of us, the Bicol region. The story of FEBC station in Bicol started with 3 typhoons. 2 typhoons hit the country in 2006, Typhoons Milenio in September and Reming in November. They blew the transmitting tower down and 1125 DWAS went off the air. 8 years later, another typhoon, Ruby, brought the station back on air through an emergency broadcast, this time on a new frequency and with a new call sign. Since then, CARE 104.3 The Way FM has been a vital source of information and the message of hope to the Bicolanos through storm after storm. In 2020, as the whole world faced the COVID-19 pandemic, a total of 23 storms visited the Philippines, 2 of which directly affected Bicol. In late October that year, Typhoon Quinta submerged the first floor of DWAY's building in flood waters and disoriented its antenna. A week later, the region took the brunt of yet another severe weather system, Super Typhoon Rolly, the strongest typhoon on record to make landfall. As its strong winds pounded Legazpi City, the station went on emergency broadcast mode, Unang Tugon. Nearby, the island province of Catanduanes bore the brunt of the super typhoon. Thousands of homes were damaged, and access to critical information was cut off in the region. FEBC's first response radio Team Alpha got on the first boat from Tabaco City going to San Andres, Catanduanes. Ministry partners of CARE 104.3 The Way FM helped the team travel to Virac,
the provincial capital, even as their own homes and churches were being ravaged by Roli. Carrying a suitcase radio, the team set up an emergency broadcast station in Virac. At the same time, Bayanihan Catanduanes was launched to support the operation of First Response Radio in Virac and to distribute portable missionary or PM radios among the residents. The Catanduanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council designated First Response Radio 98.5 to be the official radio channel for all its official communications in the province. Various disaster response groups also used FRR 98.5 to announce critical information and services available on the island. Napasalamat man ako at kamo ang napili ang 98.5 in Kadurangnan ang aning mag-service sa tuyang mga kababayan and altumalugod ang sa tuyang dasalon, mga G na lugod tawang kamunin dakon nga grasya inisperso tanganing makapagserbi sa mga probinsyang nananaipo. Liwat, ini po si Provincial Board Member Edwin Tanay, personalmente na nagtataon din pasasalamat sa ngaran po kan Sangguniang Panlalawigan sa gabos na namamahala ang First Response Radio. At the same time, with the support of listeners, partner churches and organizations, CARE 104.3 The Way FM continued to give out relief goods and PM radios in the provinces of Camarines Sur, Albay, and Catanduanes. The PM radios in Catanduanes were able to pick up the programs from the regular broadcasts of CARE 104.3 DWAY all the way from Legazpi City. This way, even more people received the message of hope from God's Word during those difficult days. Ako po si June. Ako po ay isang breadwinner at araw-araw nga po kailangang magkayod. So, namamasada po ako ng tricycle. Bali, kami po talaga ay sanay na nakikinig sa radyo. Sinusundan namin yung balita. So, nung nag-open kami, sabi ko, i-open kaya natin kung mayroon ng station na bukas. So, pagbukas namin, naghanap kami ng station, wala talaga. Lumabas yung sa inyo na 98.5 FEBC. Narinig ko nga doon First Response Care, The Way, radio. Sabi ko parang hanggaan sa ano ko yan. Hanggang narinig ko nga, may mga Christian song, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, lakasan mo. Sabi ko sa aking may bahay. So, yun, narinig na nga po namin. Tapos, quote kayo ng Word of God. So, talagang very comforting. Kailangan namin yun sa panahon ngayon. Sabi ko, talagang God is good na nagbibigay siya ng mga provision na hindi lang sa anumang bagay, spiritual above all. No one knows when or where a disaster will strike next. But when it does, FRR will be ready because communication is aid. Through radio broadcasts and partnerships on the ground, FEBC's First Response Radio is committed to go into the heart of a disaster area to provide life-saving information and the hope Jesus Christ brings to stand strong through the storm. Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kayo patuloy na nakikinig sa Ehemplo, isang lingguhang palatuntunan mula sa FEBC Radio. Dito po natin kinikilala ang ilang mga kababayan natin na mayroong kwento na I'm sure makakapag-motivate sa ating lahat, makakapag-inspire, makakapag-encourage, makakapagbigay ng panibagong perspektibo
sa buhay. At mga kababayan natin ito na experience na ito first hand sa kanilang buhay. That's why they can tell the story. Ang kausap po natin ngayon ay ang ating ehemplong pinapakilala sa inyo, Dr. Juim Jimlan. He's from Aklan. Ang roots niya, Marawi, moved up to Aklan when he was 14 at ngayon isang public servant. A head teacher 1 at ito pong kanyang ikinuwento kanina sa unang bahagi na ating kwentuhan ay may kinalaman doon sa kanyang beginnings as a public servant. Paano nabuo sa kanya itong puso na gustong tumulong. Hindi para magkaroon ng maraming possessions, umanlad at maitanghal, kundi makatulong sa iba. Very plain and very simple. Kinilala po kayo, Dr. Juim, bilang Western Visayas Champion Educator of Environmental Education. Anong ang nagawang kabutihan ng inyong mga initiatives, projects, at bakit po kayo nabansagan nitong Champion Educator of Environmental Education? What was that all about? Ito po ay isang karangalan na binigay ng Western Visayas sa atin kasi po nakita po nila yung ating heart to the environment na ano mo po na carry over mo po yung philosophy ng pagiging earth warrior, no? At sa pamamagitan po nito, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makipag-partner sa Life Inc. sa Makati City, lifelong initiatives for the ecosystem. Ang akin pong role nito is ako po yung program director kung saan nag-iikot po kami sa buong Pilipinas para i-proclaim po yung aming libro na tinatawag na Earthan. Ang Earthan po ay sinulat ni Arnel Caranto, isa po siyang environmental advocate. Ang Earthan ay isang book kung saan nagsasabi na ito na lahat po ng elements sa buong mundo ay interconnected sila. Yung environment, yung society, at saka yung economy. So, ang basic po nito ay triple bottom line. Na pag tayo po ay gagawa ng mga economic plans and development, hindi po dapat natin isaalang-alang yung society, yung people, at saka yung environment. Kumbaga, power, people, and planet. Ang interconnectedness po ng tatlo na ito ay nasa libro po na tinatawag na Earthan. Masaya po kami kasi Earthan po ay na-endorse na po ng Department of Education Secretary namin before, na Secretary Briones, at na-endorse po ng ating PRRD, former President Rodrigo Roa Duterte. So masaya po kami kasi nagkaroon po kami ng pagkakataon na ikutin yung Pilipinas para lang po maipalaganap yung tinatawag na environmental awareness and protection. Kasi napakahirap po kasi pag makakaroon ka ng isang project na sa community mo lang nangyayari. Dapat sa buong Pilipinas siya. At saka thankful po kami sa Life Inc. sa Makati City, lifelong initiatives for development of ecosystem. Dahil po sa kanila nagkaroon po tayo ng chance na maipalaganap po yung aming advocacy sa environmental protection sa buong Pilipinas. Very interesting. Natatouch ako doon sa lawak ng influence ng inyong mga advocacies. Can you share a story ng isang bata, isang estudyante that you feel exemplifies yung influence na mayroon ang ganitong uri ng passion from you na nabago ang kanyang buhay, nabago ang kanyang pananaw at nabago ang takbo ng kanyang existence? Meron ba kayong marirecall na isang bata na talagang na-influence ninyo in such an outstanding way? Meron ako isang first day ko po sa public school, nagturo po ako. Meron pong bata na palagi siyang nagagalit, palagi siyang wala sa sarili, tapos palagi po siyang parang iba siya sa lahat. So as a teacher po, yung ginawa ko is inassess ko po kung ano yung needs niya at saka yung ano yung background niya. Tapos wala po siyang sinasabi. Palagi siyang late. Pero hindi ko po siya pinagalitan. So ngayon, nung nalaman ko lamang na meron siyang problema, pinuntahan ko po yung bahay niya. Ang bahay niya pala ay napakalayo. Kailangan niyang tumawid ng bundok at saka dumaan pa sa isang river, sa isang ilog. Kung nakita ko yung bahay niya, naawa ako, at saka yung parents niya naawa din ako. Yung tatay niya po pala ay may sakit, hindi po makatayo. So ginawa ko as public school teacher,
yung bata na yon, ginawa ko po siyang scholar. So pinaaral ko pa siya sa isang state university, hanggang gumraduate po siya, naging nurse. So ngayon, yung bata na yun, nagtatrabaho na siya sa abroad, natulungan na yung pamilya niya. So ito po yung isa sa mga success story pag ikaw po ay nasa public school. Sabi ko nga, kung gusto mong malaman ang problema ng Pilipinas, magturo kayo sa public school, nandoon po ang totoong problema. Another success story po is, meron po kaming mga bata na special children, na sinasabi ng special children, meron po silang kapansanan sa ano po sila, psychologically challenged. So ang ginawa po namin, pina-assess po din namin sila sa mga psychologists, at nagkaroon po kami ng pagkakataon na magkaroon ng psychological first aid sa school. Kasi ang mga bata po sa ngayon, meron po silang parang sariling mundo na hindi naiintindihan ng contemporary society. So being sensitive at saka being meticulous sa lahat ng uri ng bata sa isang classroom, malalaman po na yung pagtuturo hindi lang po chalk at saka blackboard. Teaching beyond excellence is just more than teaching what's in the book. Kailangan po nating matutunan at saka alamin po ang story ng bawat bata sa isang classroom. At saka pinakamasaya po nangyari sa teaching career ko po na nagkaroon po ng success story din is dalawang magkapatid na namatay po yung tatay at saka nanay, magkasabay para sa isang aksidente. So ngayon, wala na silang tatay at nanay. Ako po yung naging tatay at nanay nila. So for being a public servant, tumulong din po ako. So good enough, yung isang bata naging teacher na din, at saka isang bata naging accountant. At saka ngayon nagkaroon na sila ng magagandang buhay. So sabi nga nila sa akin, Juim, pag ngayon single ka pa, ba't ngayon wala ka pang anak? Sabi ko sa kanila, kung itotal po natin lahat ng anak po na natulungan po natin, yun na yun. Yun na yun yung mission. Kapag pagiging public servant is more on being selfless. Okay. Una muna yung Panginoon, pangalawa yung tao, last na po tayo. Okay. Kasi naniniwala kasi ako, pag tumulong ka ng bukas sa loob, marami pong blessings na dating sa'yo. At yung return of investment nito is, ayun, mapabuti mo yung kinabukasan ng mga bata, ng mga students mo. More than po yan, nananalo tayo sa loto. Pag makita mong happy sila, at tumulong din sila sa tao, at na-imbibe nila yung values mo, more than ano po yan, malaking bahay at saka mansion. Yun po yung, yun yung pananaw ko doon. Kaya, up to the last breath of my life, tutulong pa rin po ako. Wow, napakaganda. Ito yung mga bata, mga individuals na lumaki na, naging adults, naging professionals, at malaki ang bahagi na sa kanilang success ng inyong ginawang paon ng tulong, pagpapakita ng malasakit, pagpapakita ng hope na mayroon sila, kaya hindi sila nag-give up. How about, hindi na individuals, kundi mga komunidad? Ano ang mababanggit mong mga communities na bago, na transform because of this approach na ginagamit mo sa iyong pagiging public servant? So meron po tayong tinutulungan na indigenous people, no, sa tinatawag natin na Barangay Vivo dito sa Tangalan, Aklan, na kung saan ang kanila po mga anak tinatamad na po mag-aral, nawala na ng pag-asa sa buhay. Kasi po para sa kanila hindi sila kinikilala ng lipunan. So nung narinig po natin itong problema na to, inakyat po natin yung bundok. So before ka makaakyat doon, kailangan mong sumakay ng habal-habal. So medyo delikado kasi masyadong makipot yung daan at saka hindi siya healthy. Pag umuulan, kagaya nito, mas may chance na mahulog yung habal-habal sa bangin. So ginawa po natin, sinuong po natin yung bundok. At sa pag-usap po ako sa chieftain nila, no? Ang tawag sa kanila is Akyanon Bukidnon. Okay. Tapos sabi ko sa kanila, ano ba yung problema ng mga bata dito? Sabi nila, pag pumapasok sila ng paaralan, wala silang raincoat. Katapos, kung magpapayong sila, baka badapa daw sila or maano sila sa ilog. Sabi ko, okay, so since magbibigay naman yung gobyerno ng SRI bonus, ilalaan ko yung bonus ko na yun, bibigyan ko sila ng raincoat lahat. So pagkakukaw ng bonus ko, binili ko ng raincoat, binigay ko sa mga 300 IT learners. At saka sinali ko na rin sila sa aking school supplies drive. At saka ang magkagandahan po nito is nagkaroon sila ng chance na ma-regain ulit yung kanilang desire to learn. Ang gusto ko lang naman mangyari ito is magkaroon lang sila ng motivation na in their lives, mayroong isang guro na nag-influence sa kanila to go back to school.
At saka yung mothers naman po nila, yung parents po nila, tinandi po namin dito sa tinatawag namin na Nito Artworks, kung saan yung mga raw materials ng Nito, ginagawang basket. So nagkaroon po yun ng chance na magkaroon sila ng livelihood. In terms naman po sa environmental protection, na-coordinate po tayo sa DENR para po matanim naman po ng puno yung areas ng bundok na yun na medyo deforested na. So nagkaroon ng tree planting yung gobyerno. So ito po yung mga maliliit na bagay na meron pong malaking scope at saka malaking effect sa ating community. No? So as public servant, hindi lang po tayo 15-30 na nakuha natin yung ating sweldo, kitapos na. Kailangan rin mag-reach out sa community kasi as public servant, isa po tayong inspirasyon. Halimbawa, pag may sunog, makikita mo si Sir Juin yan. Magtutulong talaga yan pag may baha, andyan dapat ako. Kasi as national awardee, makita dapat ako ng tao na hindi lang po ito award. Ito po ay isang calling, ito po ay isang mission na dapat natin gampanan. So, ginagawa natin ito hindi lang sa award, kundi ito yung gusto natin gawin sa buhay. Na pamarisan tayo at Pilipino na hindi lahat ng nasa gobyerno mayroong issues. Lahat nasa baguhin natin yung concept na ito na habang nandito tayo, paglabahan natin yung Pilipinas, mahalin natin yung ating trabaho, mahalin natin yung pagiging public servant. Kasi po sa 599 million Filipinos, nakapagtrabaho po tayo sa gobyerno. Meron tayong security of tenure, meron po tayong benefits na nare-receive. So, gamitin po natin ito bilang inspiration na kailangan pangalagaan yung pagiging public servant at saka yung ating appointment as public servant. Aha. Sa lahat ng mga kwento na ito, whether it involves individuals or mga communities, mga successes dahil dala ito ng mga awards katulad ng Dangal ng Bayan, which one do you find the most meaningful success para sa iyo? At least sa akin, yung pinaka-meaningful success po is kung magampanan ko po yung mission ko na marami po akong natulungan at nakaroon ito ng ripple effect. Kasi at the end of the day, pag mawala na ako sa mundo, yung awards po hindi natin madadala. Yung ating degrees, maiiwan po yan. Yes. Yung ating ipon, maiiwan po. Ang madadala na po natin is yung legacy na nagawa natin, yung nabubuhay pa tayo. Ako naniniwala ako na the Filipinos are still worth fighting for. The Filipinos are still worth living for. Naniniwala po ako sa ganitong konsepto na may pag-asa pa yung Pilipinas. Habang nandito po kami na mga Dangal ng Bayan awardees, tulungan po natin yung Pilipinas na makabangon, no? Through good examples. Kasi doon po lang po natin mararamdaman na kailangan tayo ng ating bansa. Kailangan tayo ng buong Pilipinas. Kailangan tayo ng buong Pilipino. So, wala na po tayong time na mag-away-away pa, mag-disunite. Kailangan natin tayo magbuklod-buklod, no? Luzon, Visayas, and Mindanao. At gawin po nating center yung Panginoon sa lahat nating ginagawa. Lahat naman ng ito, para naman sa Kanya. Ibabalik po natin lahat sa Kanya kasi at the end of the day, we still have to be like Him and we still have to be with Him. So naniniwala po kasi ako sa kasabihan na kahit nasa planet Earth po tayo, sa mundo po tayo, we are called to be saints, no? We are called to be living saints. So pag ginagawa po natin lahat ng ating ginagawa according to His plans, according to His will, magiging masaya po yung ating trabaho. Maliit man o malaki, may position ka man o wala. Kahit anong trabaho, pag ino-offer mo ito sa Kanya, tawag po natin sanctification of work, magiging happy po tayo. That's why the only way to be happy in the workplace is to sanctify our work and convert our work into prayer. Yan lamang po. Ayan. No wonder, ang passion na yan ay lumalabas at nakikita sa every bit of help na naiaabot ninyo sa kabataan, sa mga pamilya, sa community. At no less than the Civil Service Commission has taken note sa iyong pagtuturo sa Tamalagon ay alam ko na hindi matatapos
hindi mawawala ang opportunities to help. At nais ko lang i-wrap up itong segment na ito na ating kwentuhan by asking you for a message na pwede nating iwanan sa mga kabataan ngayon, sa emerging new generation ng mga future leaders sa ating bansa. Ano ang kailangan nilang matutunan, ma-realize sa kanilang pag-grow, pag-acquire ng mga positions of responsibility sa kanilang buhay? Sa ating mga kabataang Pilipino, lagi po nating tandaan na 3 lang po ang ating trabaho. Number 1 is mag-aral. Number 2 is mag-aral pa rin. At number 3 is mag-aaral pa rin. Gawin po nating habit yung study harder than hard. Na meron po dapat tayong panahon para magbukas ng ating books, makaroon ng schedule sa ating bahay, at saka tumulong sa ating parents, sa ating nanay at tatay sa bahay. I-balance po natin yung Mobile Legend playing, yung Facebooking, yung Instagram. Pahalagahan po natin yung edukasyon kasi ang ating parents ay nagtatrabaho po 24/7 yung iba para lang makapag-aral tayo. So, gawin natin inspirasyon yung kanilang trabaho para matapos natin yung ating pag-aaral. Naniniwala naman ako na swerte tayo kasi nakapag-aral tayo. Hindi kayo gaya sa akin na nakapag-aral lamang ako kasi nag-working student ako, nag-waiter ako before. Pagkatapos, may time pa nga sa restaurant na natapunan po ako ng Coca-Cola sa face kasi nagkamali ako. So, mga ganitong mga bagay na dapat nating maintindihan na pag ang isang bata, meron siyang pangarap at saka kahit anong mangyari, hindi niya i-give up yung pangarap niya. Yung tinatawag natin na passion to your dream. At saka etong kind of attitude, pag madala mo ito up to your professional stage, magiging successful ka sa buhay. At saka ito ay isang attitude na kailangan ng buong Pilipino ngayon. No? Yung tinatawag natin na resilience. Kagaya lamang ngayon, nag-set up kami ng laptop, tapos nag-brown out. Dahil sa aming passion to share our message to the whole Philippines, umanap talaga ako ng area na may signal para lang matuloy yung interview. Yes. So magandang klaseng attitude yung kailangan natin sa Pilipinas ngayon, yung pagiging resilient natin. Na hindi lang siya resilient, it is because may photo opportunity or may media na nakatingin. Resilient ka din dapat kahit walang nakatingin sa'yo. No, yun yung sabihin. At saka sa kabataan ngayon, huwag po tayong maging oversensitive kung tayo pinapagalitan ng ating parents. Ganyan po kasi yung notice ko ngayon, yung emotional quotients ng ating mga bata ngayon ay medyo mababa. So, as parents, gawin po natin, i-train natin yung children natin maging strong. Kasi hindi forever nandiyan tayo sa kanila. May time na mawala tayo sa mundo. Dapat yung ating mga bata, ating mga anak, makakatayo na sa kanilang sariling paa. At saka sa schools din, no, i-train din natin yung Filipino learners na hindi lang sila book smart. Hindi lang sila magaling sa quizzes, sa exam, kundi maging street smart din sila. Pag iiwan yung bata sa isang lansangan, magsusurvive siya. Magagamit niya yung pagiging street smart niya. Para yung mga bata, pag lumaki sila, magkaroon ng posisyon sa gobyerno, magkaroon ng posisyon sa pamahalaan, magiging paragon of excellence din sila. Kasi yung aking parents, aking nanay at tatay, na-train po ako maging resilience 5 years old pa lang, 7 years old pa lang. Iniiwan na nila ako sa school, binibigyan nila ako ng challenges na nasusolve ko siya. So lumaki po kaming resilient. Yun po yung gusto kong sabihin sa ating pamilyang Pilipino, sa ating mga kabataan, at sa lahat ng mga Pilipino ngayon. At naniniwala po ako na prayer will really make our life happy. No? Lahat naman ay nakukuha sa panalangin. Ang pagiging maka-Diyos ay isang kultura ng Pilipino na dapat nating panatilihin ngayon, bukas at magpakailanman. Kasi bilang isang Kristiyanong bansa sa buong Asia, dapat natin i-enhance yung ating spiritual life. Hindi lang po material, hindi lang po physical, spiritual life. Maraming salamat. Napakagandang mensahe yan para sa mga kabataan na talagang nangangailangan ng gabay dahil
hindi lahat ng pagkakataon ay natuturuan sila at nabibigyan ng mga statements na magtuturo sa kanila, magpo-point sa kanila sa tamang direksyon at pananaw. Otherwise, baka kung saan sila mapunta at maligaw lamang. Maraming salamat, Dr. Juim Jimlan. Ito ay ang ating ehemplo, mga kaibigan, na sumasa inyo mula sa FEBC Radio. Ito naman ay magbabalik after a short break, at sa pagbabalik natin ay meron tayong isang final question para kay Dr. Juim. Huwag po kayong mawala. After just a short while, babalik ang ehemplo. Sa mahigit 7 dekada mula nang maitatag ito noong 1948, patuloy na inihahatid ng Far East Broadcasting Company ang mensahe ng Ebanghelyo. Ito ay sa pamamagitan ng mga programa sa radyo na tumutugon sa bawat aspekto ng buhay ng mga tagapakinig. Nagsasahing papawid ang FEBC sa 13 AM at FM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng online streaming sa 27 languages. Ang mabuting balita ni Hesukristo ay naririnig din sa shortwave. Umaabot ito sa China, Mongolia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Myanmar at Thailand sa higit na 40 languages. Gamit ng FEBC ang mga makabagong pamamaraan sa komunikasyon, sa radyo at mobile technology. Ito ay para maipaabot ang pagmamahal at mensahe ni Hesukristo sa iba't ibang mga pangkat ng tao. Sa tulong ng internet, nagagawa na ring maabot ang mga tagapakinig sa buong mundo. Mula rito ay nailunsad ang FEBC Radio TV sa Facebook Live at telebisyon. Isa sa mga haligi ng misyon ng FEBC ay ang pakikipagtulungan sa iba't ibang simbahan, samahan at individual. Maging ng mga kaagapay na katulad ninyo na may pusong nakatuon sa pagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Sa pagpapahayag ng mensaheng ito, sa musika man, pagtuturo, drama, pagtugon sa sakuna, pagsulong ng kapayapaan o iba pang advokasya, ang layo nito ay para sa pag-unlad ng buhay at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang ating misyon, ang maghatid ng tunay na pagbabago sa buhay at lipunan. Patuloy nating ibinabahagi si Kristo sa mundo. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nandito na po tayo sa huling bahagi ng ehemplo mula sa FEBC Radio. At ito ay isang palatuntunang nagpapakilala sa ating mga kababayan sa iba't ibang larangan ng buhay sa ating bansa. At ang mga ito ay mga ordinary folk, mga kapitbahay natin, kaibigan natin, kasama sa trabaho, sa eskwela. And they are here to show us the virtues, the values na kailangan nating lahat para makita ang isang maunlad na kabuhayan para sa atin at maunlad na bayan Pilipinas. Ang ating pong kausap ngayon at nakakwentuhan ay si Dr. Juim Jimlan, isang head teacher 1 sa Aklan, isang Gawad Dangal awardee, isang
Champion Educator of Environmental Education at ang kanyang Dangal ng Bayan Award ay mula sa Civil Service Commission nito lamang 2022. Dami pa niyang mga awards, pero ang sabi nga niya, the most meaningful of all these awards and successes ay yung kanyang opportunity na makatulong at makita na yung tinulungan niya ay nagsasucceed din naman. Nagbabagong pananaw, nagbabago ang buhay. Yan ang tunay na modelo at demonstration ng isang exemplary life. Ang tanong ko, as we wrap up our time together dito sa ehemplo, Dr. Juim, paano ba maging isang tunay na ehemplo ang isang Filipino sa panahon natin ngayon? Para po sa akin na pagiging ehemplo ay nagmumula po sa ating thoughts, sa ating sinasabi, sa ating actions. Naniniwala po ako sa virtue of order na kung ano ang ating iniisip, kung ano ang ating sinasabi, at kung ano ang ating ginagawa, ay united po ito. Halimbawa, kung ang iyong isip ay gusto kang tumulong, ang iyong sinasabi sa tao ay about pagtulong din. At saka ang ginagawa mo, tulungan mo yung tao, tulungan mo yung community, tulungan mo yung sarili mo din. So ito po yung tinatawag na virtue of order. Pangalawa po ay meron po tayong virtue of fortitude na kahit anong unos na mangyari sa buhay, yung isang Pilipino hindi yan nag-give up, hindi yan siya sumusuko. Tinatawag natin na fortitude. At pangatlo po is the virtue of patience na lahat po ay merong pagkakataon na mag-excel. Makaroon lang po tayo ng mahabang pasensya. Kung meron kang gustong gawin at ma-achieve sa buhay mo, pag hindi binigay ng Panginoon, magkaroon po tayo ng patience. Kasi meron po tayong oras kung saan po may tinatawag na perfect time na ibibigay po yun ng Panginoon sa atin. Naniniwala po ako na ang pagiging ehemplo is according to your thoughts, according to your actions, and according also to your words. At saka ang pagiging ehemplo ay isang karangalan para sa akin na hindi man mananakaw ni numan. Kasi ito ay forever. Kung sinasabi natin na walang forever sa buhay, mali po yan. Ang pagiging ehemplo, may forever yan. Okay. May mga halos naririnig kong nagko-comment at nagre-react ka. Paano yan, Sir Juim? Gusto ko nga maging magandang halimbawa sa aking mga kapwa, mga kaibigan, bata at sa pamilya. Pero puro kontra naman, puro minamaliit ang lahat kong sinasabi, iniisip at ginagawa. Parang it's an uphill battle for me. Paano ako magtatagumpay? Sa pangalawa ko pong sagot kanina, yun tinatawag natin na fortitude, yung virtue of fortitude, na kung saan kahit anong sabihin ng tao sa'yo, pag clear ang iyong intention na tumulong at maging mabuting tao, hindi mo na ito maririnig. Kasi naniniwala ako sa power of discernment. Na pag na-discern mo yung sarili mo na tutulong ka talaga, itutulong ka talaga. Believe in the power of your mindset. Kung ang mindset mo ay tumulong, kahit marami pang negative factors sa surroundings mo, sa environment, hindi mo yan maririnig. Kasi may focus ka may determination ka na kukunin mo talaga yan, na tutulong ka talaga. Sa panahon ngayon, marami po tayong tinatawag na detractors. So yung detractors natin ito po yung mga tinatawag ng mga millennials na nega po sila. No? Ayaw po nila tayo magtagumpay, ayaw po nila tayo magkaroon ng accomplishments, ayaw po nila tayo magkaroon ng masaganang buhay. Maniwala ka ng sarili mo, at saka makaroon ka lang ng sense of fortitude. Believe me, ma-achieve mo kung anong gusto mong mangyari sa buhay. Kasi, as a matter of fact, pag sinasabi nila na napakaraming gulayat sa buong Pilipinas, pag ganun ang isip natin, pag maraming gulayat, be a David. Yan. Pag sinasabi natin na sobrang dami ng nega sa Pilipinas, when i-treat mo sila as runners-up, in the world full of runners-up, be a champion. Yan. Mga ganito na mindset, no? Kasi naniniwala ko ang mind po natin, napakalaking role na ginagampanan para ma-achieve natin yung gusto natin mangyari sa buhay. At saka pagiging mabuting tao,
Pag ang iyong intention, pagiging mabuting tao, ma-achieve mo yan, believe me. Samahan mo na rin ng dasal at saka prayers. Kasi pag tayo ay gumagawa ng desisyon sa buhay na sarili lang natin, medyo weak yun siya. Samahan natin ng Panginoon ng prayers at saka lalakas po tayo bigla. May tinatawag na supernatural powers at nanggagaling sa Kanya sa taas. Yun. Napakagandang pananaw. At yan ang pananaw na kailangan natin sa panahon natin ngayon. Dr. Joey, marami ang gusto pa makarinig ng mga kwento, mga proyekto, mga experience na nakatulong sa iyo, na makakatulong din sa kanila. Paano ba nila masusubaybayan, masusundan ang iyong journey as a public servant and an advocate for change? Saan ba sila makakabasa ng mga sinulat mo, mga proyekto ang pinapangunahan mo? Ito ba'y nakapublish? Paano nga ba? Ito po lahat ay nakapublish po siya sa Civil Service Commission na website. Pangalawa, sa aking pong Facebook page, pinapublish po ito kasi not because of recognition, para lang po sa tracking. Kasi naka-tracking pa din kami kahit nanalo na kami ng award. Gustong makita ng civil service na yung award, hindi lang siya binigay because of competition, kundi sustainable siya. Yung sustainability ng ating proyekto nandoon sa aking Facebook account. At saka yung mga communities na tulungan natin, pwede nyo naman i-follow up at saka i-background check kung kumusta rin sila. No? Pag pupunta kayo ng Boracay, pwede kayo dumaan sa school namin. Kasi yung school namin is like 2 municipalities before the island. Ang pangalan po, before po siya sa Katiklan, sa Malay Aklan. Hindi Katiklan. Pag mapupurakan po kayo, i-add nyo ako sa Facebook at makita-kita tayo online. Okay. So, sa Facebook, sa website ng Civil Service Commission, nandiyan dyan ang mga projects na nagtatrack ng inyong mga activities at yun lang, malaman lang ng mga tao na you're on Facebook, sapat na yon para sa maraming mga interesadong masubaybayan kayo. Maraming salamat, Dr. Joey Jimlan, Dangal ng Bayan Awardee mula sa Civil Service Commission nitong 2022. Isang public servant, taga Region 6 at ang paanyaya niya ay gagawin ng Boracay, abay, sumaglit na rin sa kanilang bayan. Maraming salamat, Dr. Joey, sa pagpapaunlak sa amin dito sa Ehemplo. Ang inyong kwento ay tunay na nakaka-inspire, hindi lang nakakapagpatapa ng puso, kundi nagpapakita na ang hope ay hindi dapat mawala sa puso ni numan, maging ito'y bata na hindi malaman kung paano magre-react sa society or tumanda na at naging adult na mayroong ibang hamon din. At nakita namin that you believe in people so much, hindi ka titigil sa pagtulong sa kanila. Thank you very much, Dr. Joey Jimlan. At dyan po natin wawakasan ang ating programang Ehemplo sa araw na ito. Kung kayo, kaibigan, ay may kilalang iba pang pwede nating maipakilala at makausap dito sa Ehemplo, let us know. Pwede kayong mag-text sa amin sa 0999-223-5675 o kaya naman ay sa 0916-296-6620. Pwede rin kayong mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Okay? Subaybayan po ninyo ang Ehemplo sa Facebook page ng 702 DZAS. At syempre, huwag ninyong kalilimutan, kami magbabalik para sa isa na namang episode 1 week from now. God bless you sa ngalan ng ating production team, sina Aruel Mendoza at Brian De La Cruz, at sa ngalan ni Kuya Dan Andrew. Ito po naman si Efren Palyurina. Tandaan, nagpapaalala kami lagi, saan man, kailanman, at kahit sa maliliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. Maraming salamat po.